Hello po mga Daddy Chef. So ngayon po ay magluluto po tayo ng pork dinuguan. May kanya-kanya po tayong version, pero ito yung version ko, my own pork dinuguan na paborito ng mga Pilipino. Pangkain at pambaon. So una po, syempre kailangan natin ng 1 kilong pork, linisin at i-chop. So kailangan ng sibuyas, bawang at luya. I-chop din po natin, So, other than mga sibuyas, luya at bawang, so kailangan natin syempre ng pampalasa. Asin, umami, flavor at patis. Syempre, kailangan din natin ng siling panigang para gulay natin. At sukang Ilocos. Ako po gumagamit ako ng sukang Ilocos. So, syempre, susutay po natin ito. Gigisa. Una ang garlic, luya, sibuyas. Yung sibuyas po ang yung translucent. Then pagkatapos po ay syempre dadagdag natin yung patis para lumabas yung aroma niya. So dahan-dahan po haluin. Tapos po ay haluin po natin para lumabas yung aroma ng mga pangano natin, sibuyas, luya, bawang. So, ganoon po, pagkatapos po masaute, dagdag po natin yung karne na ating nalinis at sinat. So, masarap siya, meron pang mga taba, At syempre, halong laman. Then, haluin ng bahagya. So, ako po, ang style ko dito ay crispy ko siya, So, syempre, kailangan natin, may kanya-kanya style nga, Then, haluin. Hanggang sa mag-golden brown yung kanya. Ayun nga. Crispy siya. Pagkatapos ay ilalagay na yung dalawang cup, i-prepare yung dalawang cup ng dugo, at lagyan. So pag habang ginigisa ay para maging crispy, nilagyan ko ng tubig, So ayan, then halo-halo lang din po, konti, bahagya, ayan, para po mabaligtad. Then takpan natin yung ating niluluto hanggang sa yan po, maging golden brown na siya. Tapos po ilalagay niyo yung sukang Ilocos. So yan po. Yan po yung isang kakaiba. So marami rin po naglalagay ng suka. Sa akin po ay sukang Ilocos. Yun po syempre ay naluluto sa Ilocos. Okay, so pagkatapos ng 45 minutes ay ilagay ang dugo ng baboy. Yan po. Then haluin po ng unti-unti, bahagya, hanggang sa pagka po yan ay unti-unti po nating nahalo, ay pag nagtagal, ay lalapot po siya, So mamaya po makikita nyo yung final product ng ating ginawa. Tuloy yung paghalo hanggat lumapot po ang dugo. Takpan ulit ang ating niluluto. And then, ilagay po yung ating mga pangtimpla, asin at umami. So, sinabi ko umami kasi actually ito po yung bitchin. Pero sa Japan po kasi umami ay talagang pangpalasa nila sa mga pagkain. So, isa rin po siguro yan sa kanilang sikreto. Kaya mahaba yung buhay ng mga Hapon, ng mga Japanese. Umami. So, umami flavor. At tapos po ay, yan na po, pagkatapos ilagay ang siling panigang. So, yan na po ang finished product. Hanggang sa muli.